Magandang oras mga kababayan, mga ka-Golden Boy. Meron tayong bigyan ng reaction dito. Ito yung video na nagsasabi na mayroong destabilisasyon na nangyayari ngayon. Destabilization, which is sponsored daw, of course, ng pinuno ng mga DDS. Well, meron tayong hiram na video dito galing kay Enzo Recto. Kudos kay Enzo Recto at pahiram ng video share na atin bigyan ng reaksyon. So ito yan, atin panoorin. Bakit hindi lumalakas ang panawagan ng ng mga kudita at destabilisasyon? Dahil ang pinakamalaking religious group sa Pilipinas, ang Catholic Church, karamihan ng Pilipino, Katoliko, hindi sumusuporta diyan. Ang sumusuporta diyan, itong mga rallying ito na gagawin sa November 16, 17, 18 ay ang Iglesia ni Cristo. Ayan, so ito'y battle of the religion na ang nangyari. Dahil nung panahon ni Marcos Sr., di ba ang nagpatalsik kay Marcos Sr. ay ang mga Katoliko, mga obispo, mga madre, di ba? At sa panahon ni Digong, ang mga madre at mga mari, mga madre at mga pari ay pinagmumura ni Digong, di ba? Sa panahon ni Digong. Kaya magtaka tayo bakit ang mga pari at madre ay pumanig kay PBBM, ang ama ni PBBM ay mortal na kalaban ng itong mga madre at mga pari. Ang kasagutan diyan ay nakikita nila na inosente si PBBM sa nangyayaring issue ngayon, itong nakawan sa gobyerno. Katulad nitong flood control scam. At si PBBM nga ang nagiging bayani dahil siya yung nagbulgar mismo nitong katiwalian sa gobyerno na matagal na ito nagiging uso ang pagkurakot ng pera ng bayan. Kaya tuloy bumilib ang grupong Katoliko kay PBBM at hindi isinali nila si PBBM sa bagamat gumagawa ng napakalaking wilga ang grupong Katoliko against the government, pero sinabi nila na hindi kasama si PBBM ay yung talagang mga tiwali lamang. Ngayon merong punto si Insurrecto dito sa mga sinasabi niya eh. Meron siyang punto. Ito, pakinggan natin muli ang kanyang sinasabi sa video. Ang Jesus is Lord, ang QJC, na may kanya-kanya ring agenda. May kanya-kanyang agenda. Ang agenda nila ay, ang INC naman, ano naman talaga yan eh, ang simpatsya niyan, Duterte. At ayaw din ng Iglesia ni Cristo na yung mga senador na aliado nila, na kaibigan nila, ay makulong at patuloy na maimbestigahan. Ito ang kawawa dito ay ang mga iglesia eh. Kasi ang iglesia ay kilala yan, kapanalig yan ni Marcos Sr. Ang iglesia. Ako nga ay nagtaka bakit tinalikuran nila si PBBM at nakikinig sila kay BP Sara Lustay. Kasi ginapang yan ni Sara Lustay para gagawa ng wilga or demonstrasyon yung mga INC at nangyari nga na parang nabudol ang mga Iglesia ni Cristo ni BP Sara. Ang masama diyan ay marami talaga sa INC ay kapanalig ni Marcos Sr. at ni PBBM. Pero sila ay nadala lang ng kanilang leader eh. Kasi siyempre ginapang yung leader na yan. Of course, binuhusan yan ng grasya ni BP Lustay. Kaya nagkaganon. Kaya sa mga membro ng INC ay wag na kayong masyadong ito'y payong kapatid lang. Wag na kayong masyadong sumali diyan sa political rally yan eh. Hindi yan religious rally. Kasi alam nyo naman na Marcos Sr. ay yun talaga ang sinusuportahan nyo. Bakit ngayon bigla kayong tumalikod at doon kayo sumuporta sa godfather ng tukhang? Diba? Kung kayo'y religion or religious group, ay huwag kayong pumanig sa mga itong involved sa crime for humanity. Diba? Yun lang yung point eh. Doon kayo kumampi sa, hindi ako nagsabi na kumampi kayo kay PBBM, basta doon kayo kumampi sa malinis na mga tao, na politiko.
Okay, kaya nagagamit lang yung grupo nyo eh. Ngayon, kung hindi magtagumpay ang sa grupo nyo na tinutulak na iupo muli si Sara, hindi magtagumpay dahil ang kalaban ay napakalaking grupo din ng Katoliko. Dahil lahat naman ng Pilipino ay nanggaling sa Katoliko at itong mga born again groups or Christian groups ay galing din yan sa Katoliko. Kaya talagang napakalaking grupo ang Katoliko, mga kapatid sa mga panampalataya. Okay, kaya ito atin pakinggan si Insurrecto muli. Kumbaga, gusto nila ipatigil na yan. Kasi tinatamaan na yung kanilang mga kaalyadong mga senador. No? Ang Jesus is Lord naman, di siyempre si Joel Villanueva mismo, pangunahin na nababanggit na dawit sa flood control at posible na siyang makulong. Itong si Joel Villanueva, wala na talagang lusot ito. Dahil meron ng matagal na pala eh, di ba? Sa panahon pa ni Conchita Carpio, na binabaan na ito ng hatol pero hindi tinupad ng sumunod na ombudsman dahil makadigong eh. Yung ombudsman na si Martires. Hindi tinupad yung desisyon ng nakaraang ombudsman na pinalitan niya, si Conchita Carpio, which is dismissal of, hindi na-dismiss eh. Dapat kasi ma-dismiss. Kaya yan yung gagawin ngayon ng ombudsman na i-dismiss na talaga yan. Kasi ang ombudsman ngayon, si Boyeng Remulla, ay nakita niya ang ano eh, di ba? Issue yan na malaki nung nakaraang linggo. Issue na malaki yan kung bakit hindi na-dismiss tong si Villanueva, which is leader ng isang sekta ng religion. Kayo dyan, ang mga tauhan ni sa panampalataya ni Joel Villanueva, umpisahan nyo nang buksan ang inyong mata dahil sa baka mabudol din kayo, katulad din yan kay 'di ba, sa mga QJC noon na nagising ng ang mga nakatulog na isip ng mga QJC dahil nakita nga nila na binudol sila ni Kibuloy. So meron kasing mga sinasabi na itong devil in the sheep's clothing. Yung demonyo ay nagbihis ng Lamb of God na damit or kordero ng Diyos, di ba? Yung sheep. Kaya mabait siya tingnan eh, gwapo siya tingnan, napakabait. Akala nyo ay siya yung Misaya, di ba? Katulad ni Joel Villanueva, ang galing magsalita eh. Sinungaling. Kitang-kita naman natin yung chicks niya, 'di ba? Ginagastusan niya at binigyan ng malaking gusali na merong wellness, ano ba 'yun? Merong negosyo na sa wellness na milyones. Biglang yaman yung babae. Pero ang mga tauhan ni Villanueva, mga followers, hindi naniniwala eh. Kaya buksan niyo ang inyong mga mata at isipan kasi parang natulad kayo sa mga QGC. Okay, bato-bato sa langit na maano magalit. Patuloy tayo kay Insurrecto. Sa pagkakasangkot niyang yan. Ang QJC naman, wala na silang nakikitang pag-asa na makalaya pa si Kibuloy. Yung petition nila for bail, denied. Mayroon pang request for extradition na posibleng i-extradite na si Kibuloy sa US. Lalong wala nang chance si Kibuloy niyan. Kaya, kumbaga, itong tatlong malalaking sekta ng relihiyon na ito, nagkakaisa na sila na parang all-in na, kaya bato na. Kailangan ng suportahan ang pagpapalit ng gobyerno. Tama. Si kay Marcos. Tama. Talagang nakuha ni Insurrecto eh. Magaling naman to si Insurrecto kasi ito'y isang attorney. Kaya magaling ito. Kaya nga, pinatawag to ni Marcoleta noon eh. Pinagalitan sa Kongreso, di ba, mga kababayan? Insurrecto. Magaling si Insurrecto. Nakikita niya eh. Parang 3-in-1 nga eh, all-in-one.
Yung mga religion, 'di ba, ano sila, nag-unite bali para iluklok, paupuin si VP Sara sa trono. Kanino kayang trono 'yan, 'di ba? Trono ba 'yan ng kadiliman? At kung upo si Sara, anong mangyari sa Pilipinas? Isipin nyo nga 'yan. Mga kapatid yan sa panampalataya sa ibang relihiyon. Ako walang relihiyon eh. Ako'y neutral lamang. Pwede akong INC, pwede rin akong born again, pwede rin akong Katoliko, pwede akong Buddhist, pwede akong Muslim. Kasi tayo'y universal man. Tayo'y marunong makibagay sa universe, di ba? Sa lahat ng uri. Kaya itong mga ginamit lang, kawawa kayo mga kapatid yan, ginamit lang kayo ng leader nyo. Kasi ang leader nyo ay nabuhusan ng salapi eh. Tapos ginamit lang kayo, dadalhin kayo sa luneta, rally ng rally. Pero mali yung ano nyo eh. Nasasayang mga kababayan. Hindi kasi pwedeng hindi kayo sasama, di ba? Dahil magagalit ang inyong ministro. Ay wala na tayo sa panahon ng medieval period. Hindi na ito yung panahon ng mga hari at rina. Panahon na ngayon ng demokrasya, mga kapatid yan sa panampalataya. Kaya pag-isipan nyo yan. Huwag kayong masyadong magpadala. Kung ano ang tinitibok ng puso nyo, sundan nyo. Huwag yung sulusol ng inyong leader. Dahil ang leader nyo ay hindi naman yung bumubuhay sa inyo. Kayo mismo ang bumubuhay sa pamilya nyo, sa sarili nyo. Kaya ang desisyon ay dapat galing sa inyo. Tama ba ako, mga kapatid? Mukhang tama, di ba? Okay, so patuloy tayo kay Insurrecto. Ang simbahang Katoliko ang hindi sasama dyan at hindi sumasama. Sa tingin ng simbahang Katoliko, kung magkakaroon man ng pagbabago ng mga uupo sa gobyerno, hintayin na lang yung eleksyon. Malapit na ang 2028 elections. Ayan, so yan yung pinakamaganda. Antayin ng 2028 election. Kahit nga sila BP Sara, marami naman silang pera na pambili ng boto, di ba? Funded sila ng China, sila'y Manchurian candidate. Funded ng trilyon-trilyonis dolyares ng China. Kaya antayin na lang ni BP Sara ang 2028. Bakit hindi nila mahantay? Sigurado namang manalo siya doon sa 2028 dahil nga back up ng China at maraming pera. Ngayon hindi yan mahintay ni BP Sara kasi nga ang mga kaso nila ngayon ay gumugulong na. Halimbawa yung ICC, di ba si Bato pinatawag na, hinahanap na. Kasunod niyan, si Bongo or either si BP Sara Lustay. Kaya hindi na nila mahintay yung 2028 kahit na siguradong panalo doon si BP Sara dahil sa massive vote buying na mangyayari dahil siya ay isang Manchurian candidate. Manchurian, ibig sabihin, sponsored by China. Yan ang ating narinig kahit sinong tanungin nyo. Kahit i-search nyo sa Google kung ano yung Manchurian. Di ba klarong-klaro naman. Ni isang salita na kontra China, hindi binabanggit ni Digong at ni BP Sara. Wala silang sinabing masama sa China, lahat mabuti, maganda. Okay, so meron tayong maraming salamat nga pala kay Insurrecto. So punta naman tayo ngayon sa ibang sources nitong destabilisasyon. So merong destabilization dito na merong mga nag-sponsor din itong tinatawag na destabilization plot. Nag-viral to dahil dito sa ni Montulfo. Merong post si Montulfo sa Facebook Sikat ngayon si Montulfo sa Facebook dahil sa kanyang post na ito ng mga pangalan ng mga sangkot sa destabilisasyon sa gobyerno. Ito yung nag-udyok ng kodita. So atin na panoorin ang artikulo sa Facebook ni Montulfo. Muling naging trending topic ang kolumnistang si Montulfo matapos maglabas ng umano'y insider list ng mga taong di umano'y tiniktikan ng gobyerno dahil sa destabilization plot laban sa admin. Okay, so ano ba to? Ito na yung mga pangalan. Sa kanyang post nila naglabas ng casting call si
Tulfo ng mga umano'y kalaban ng gobyerno. So merong Romeo Puques, Orly De Leon, Benjamin Magalong, Johnny Macanas, Gerald Bantag, Colonel Achica, dalawa lang yata ang general dito eh. Colonel Metran, Captain Dado, lahat ng ito, mga DDS to eh. Ferdinand Topacio, ito, DDS. Vic Rodriguez, DDS. Mike Defensor, DDS. Chavit Singson, DDS. Rodante Marcoleta, at alias Monk, Orlando Olamit. At ayan, dahil sa lahat sila DDS, ibig sabihin, ang kanilang kudita o itong destabilization nila ay para mailuklok si BP Sara sa pwesto at maibalik ang mga Duterte, di ba, mga kababayan? Ako ay maniniwala na magandang destabilisasyon yan kung iba't ibang grupo yan. Isang grupo lang, DDS eh. Ang iba dyan ay gusto talaga ma-destabilize o magkakudita dahil may mga kaso. Katulad kay sino ba yung general na nagtago? Si Bantag pala. O di ba? Kung wala na yung Marcos administration, sino pang maghabol kay Bantag? Wala na. So ganun din yun, katulad kina Digong, di ba? Kung maibalik si BP Sara, of course, pauwiin si Digong dito. Pati si Bato, di ba? Hindi na makulong si Bato kung magkakudita. Kaya talaga destabilisasyon ang last resort ng mga DDS, ng grupo ng DDS. Ay kailangan talaga na mapalitan nila ang gobyerno ora mismo sa madaling panahon para hindi na makulong yung kanilang Diyos at yung ibang may mga kaso katulad ni Bato ay maabsulto na rin. So yan talaga ang pinupush nila, yung destabilization at kudita para may luklok agad ora mismo si BP Sara at mawala yung kanilang mga kaso. So atin naman dalawin si Claire Castro, meron siyang ano dito eh. Search nga natin sa Facebook. Claire Castro, may mga listahan din to eh. Claire Castro, sandali lang ha. Claire Castro, listahan ng mga nag-destabilize sa gobyerno. Mga clear itong topic natin, ha? Okay. Alam niyo naman, tinapik natin kahapon. Si Kuya Mon Tulfo. Okay? Marami siyang nilabas na pangalan na di umano parte daw, ha? Ito yung sa kanya naman na galing. Parte daw ng Okay, so ito na ang ating excerpt galing kay Attorney Claire Castro. Tungkol pa rin ito sa pinalabas ni Montulfo na nag-viral na mga listahan ng mga anti-government distabs, yung mga gustong mag-destabilize at magkudita na mga, ang iba dyan ay mga retired na men in uniform dati at sila ay kilala na mga supporter ni Digong. Kaya kung ano man yung kanilang mga gustong gawin ay may basbas yan galing kay Digong. So ito, pakinggan natin si Claire Castro tungkol sa kanyang sasabihin dito tungkol sa viral post ni Montulfo. Balikan natin. Yun. Party daw ng disturb. Ito na may galing sa kanya. Hindi naman to galing sa atin. Ha? Yan, no? Diba? Here's an insider list of people the government is watching. That are behind the reported current stabilization. Current, yun pala, ginagawa daw. Current hindi naman past. So, pero, so, meron bang alam si Senator Troy, si Kuya Montulfo, na the government is watching? Nandyan si General Romeo Puques. Okis. General Orlando, nandito ba si, ito naman tayo, pakakantahin mo na naman ako eh. Banat Boy eh. Ako si Banat Boy. One successfully installed. Nandun na. Sino mag-head? The alleged junta head
said to be Magalong. Well, mga clear ito'y galing kay Antonio Montalban. Hindi po to sa atin baka ipahida naman sa atin to. Binabasa lang po natin to. So pag nandun na, si Magalong, daw, ito'y secret daw, at according kay Antonio Montalban II, i-clear natin to hindi to galing sa atin mga clear. Nabasa lang natin yung di umano sikreto. Alright, so damay talaga si Magalong. Pero mahaba kasi itong live na to ni Claire Castro. Kasama dito si Chavit Singson baka may kaso na nga si Chavit ngayon dahil nag-uudyok Nag-uudyok si Chavit ng pag-aalsa ng kodita. Okay, kaya atin na lang to ang tabayanan, trabaho ng ng gobyerno ng kung anong ahensya ang magpapatunay diyan sa mga lista na yan kung mga totoo yan. Kasi pinalabas ni Montulfo at ngayon ay malakas ang ugong sa social media na sila nga yung mga taong sangkot sa distab plot sa gobyerno. Okay, anong masabi nyo dito mga kababayan, mga kagulit boy? Paki-comment na lang sa ating comment section down below at sa mga bago pa lamang sa channel, huwag kalimutan mag-subscribe. Maraming salamat.